Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. In today's vlog, pag-usapan po natin yung e-travel at Ego PH. So, ang dami pong nalilito guys and ang dami din pong fake news na kumakalat. So, in this vlog guys, lilinawin ko kung ano ba talaga ang gagamitin nyo, e-travel or yung Ego PH. So, alin ba dyan sa dalawa? And saan ba dapat guys magre-register? So, this is your full guide. So, kung nalilito ka, so please watch the whole video kasi i-discuss ko po lahat. Bakit importanteng mag-register tayo sa e-travel? E-travel is a digital system data collection platform for passengers arriving in and departing from the Philippines who are required to register or update in e-travel. So, magre-register kayo guys if this is your first time to go out and to go in sa Pilipinas, and mag-update naman kayo kapag meron na kayong travel history, nakapag-register na kayo before, and then aalis at papasok ulit kayo ng Pilipinas. So, sino-sino ba ang kailangan mag-register? Arriving Filipino and foreign crew members, arriving Filipino and foreign passengers, and departing Filipino passengers. So, para po mas malinaw, lahat po ng passengers, regardless sa edad, regardless po kung ano yung pakay ninyo, yung purpose of travel ninyo, basta palabas at papasok ng Pilipinas, kailangan po ng e-travel. So, ito na. Saan ba magre-register ng e-travel? Sa e-travel website ba or sa Ego.ph? Guys, kahit ano ang gamitin ninyo, mag-e-travel man or mag-Ego.ph, pwede po kayong mag-register. Ayan. Pwede po kayong maka-generate ng QR code. Ang pinagkaiba nga lang po ng dalawa is yung e-travel is a website po. Website po siya kung saan pupunta po kayo mismo dito sa etravel.gov.ph. Dito po sa sign in, dyan kayo re-register para makakreate kayo ng account dito sa may arrow na yellow. After you sign in, ayan, dyan sa may bilog, ito ang lalabas, e-travel, onboarding personal information, Philippine passport holder, foreign passport holder. So, ito na yung lalabas sa inyong screen. Dito na kayo guys magre-register or mag-enter ng mga data ninyo. Ayan, and after that, you will be having a QR code. Kapag nagkaroon kayo ng QR code, ganito yung itsura. Ibig sabihin, successful po yung inyong registration, and yung QR code na to, kailangan yung i-present sa immigration or sa airlines mismo upon check-in. And punta na tayo sa Ego.ph. So, ito yung kinalito ng lahat about this update ng Bureau of Immigration. So, guys, huwag kayong malilito kasi yung Ego.ph, digital transformation lang siya. Yung Ego.ph, isa siyang application. So, hindi siya guys website, isa siyang application. So, it can be downloaded po sa Google Apps. Kaya klaruin ko guys, ang e-travel direct po is a website, while Ego.ph is an application that you can download po in Google Apps. Ayan guys. Ito yung example ng Google Apps. Ayan. I-install nyo po sa inyong cellphone. And after nyo po yan guys ma-install, ito na ang lalabas. So, I created my account. So, para din siya guys, GCash application na pag inopen nyo, ang daming offer. Pwede kayo mag-transfer ng money sa bangko, pwede kayo mag-send ng money sa iba't ibang number, pwede kayong magbayad ng bills, pwede kayong mag-access ng delivery ng food, or kung ano-ano pa man guys. Ganon din po guys sa Ego.ph. Nandito na guys lahat. Ayan, meron ng InGas, wherein pag clinic nyo to guys, makikita nyo na yung mga iba't ibang website ng different agencies, government agencies ng Pilipinas, and LGUs, job offer po ng
ng government for tourism, Boracay, Palawan, Baguio. Ayan, pag inopen nyo yan guys lahat. And dito guys sa travel, ayan, kapag clinic nyo po yan, ida-direct po kayo sa e-travel registration. So kapag clinic nyo yan, parehas lang po sa e-travel website, ito po yung lalabas. Onboarding personal information, Philippine passport holder, foreign passport holder. So, ituloy-tuloy nyo lang po yung registration nyo dito hanggang magkaroon po kayo ng QR code gaya ng pinakita ko po kanina. Walang problema kung magdadirect kayo sa e-travel website or sa eGov.ph. Both po, pwede kayong mag-register ng e-travel. eGov.ph, mas pina-advance siya. Mas marami kayong mga features na ma-access, hindi lang sa registration ng e-travel, but lahat na guys. Tanong po, ayan, ito yung kadalasan na tinatanong sa akin guys about dito sa e-travel and eGov.ph. Sa mga nalilito po, alin ba sa dalawa ang gagamitin ng mga pasahero na palabas at papasok ng bansa? Ang sagot ko guys, parehas nyo po silang pwedeng gamitin. Mamimili lang po kayo ng isa. Ayan. Either direct po kayo sa e-travel website to register para maka-generate ng QR code, or mag-download po kayo ng eGov.ph and then registration po kayo sa eGov.ph. Click po yung aeroplano doon na symbol and ida-direct din po kayo sa e-travel registration. So, both po, parehas po kayong pwedeng mag-register sa e-travel. Ayan. And ang susunod naman ayan. Ayan, depende na guys sa gusto nyo. Ano ba ang gusto nyo? Direct sa website or ano pa kayo? Magda-download kayo ng application. Depende guys kung saan kayo mas comfortable. Pag nakapag-register na ba sa e-travel website, magre-register pa rin sa eGov. Ayan, hindi na guys, so far no need po kasi magdo-double registration kayo. So kung nakapag-register na kayo directly sa e-travel website, and meron na kayong QR code, enough na po yun guys. But kung gusto nyo pa rin mag-download ng eGov.ph, okay lang. But you don't need to register again doon sa eroplano. Ayan, sa symbol na eroplano. Kasi meron na nga kayo guys. So mag-download na lang kayo in this case para maka-access kayo ng iba pang features ng ating Bureau of Immigration. Ang susunod na tanong, ano mangyayari kung hindi ako mag-download ng eGov.ph pero lalabas at papasok ako ng Pilipinas? Walang mangyayari sa inyo guys kapag ikaw ay nakapag-register directly sa e-travel website. So pag nakapag-register ka na doon, not mandatory for you to download the eGov.ph application. But kung hindi ka nakapag-register sa e-travel website, hindi ka din nag-register gamit ang eGov.ph, meaning wala kang QR code, wala kang datang binigay sa immigration na papasok or lalabas ka ng Pilipinas, hindi nila makikita sa system na meron kang registration, then hindi ka po nila papayagan mag-board or mag-check-in. Ayan. So, kailangan nyo siya talagang gawin 72 hours or 3 days before your flight. Ayan, ang susunod na tanong, anong mangyayari kung hindi ako mag-register for e-travel? Ito na nga sabi ko guys, airlines or immigration will not allow you to board your flight. At the end guys, kung pahina-hina kayo, maiwan kayo ng aeroplano ninyo, and take note, immigration is not responsible to refund all the cost of your expenses. Kung kasaside nyo mismo po ang may pagkukulang, but even though po wala kayong pagkukulang, basta ma-offload kayo, hindi po sagutin ng immigration yung mga mga gastos nyo guys. So before may nakikipagtalo sa akin, sabi, meron na daw batas na nagsasabi that immigration will refund. But guys, yung mga napanood nyo sa news before, that is just a kind of debate
Ayan, but there's no law. Walang nangyari guys sa debate na yun. Ayan, nag-ingay lang sila guys that yung mga senador ng Pilipinas sinasabi na dapat i-refund ng immigration. But then guys, wala pong nangyari doon. So again, kapag na-offload kayo, ayan, bahala kayo sa buhay nyo guys. Basta ang immigration, ginawa nila yung trabaho nila na i-offload kayo kahit wala man lang dahilan. Ayan. And ang susunod na tanong, bakit hindi naman hinanap ng immigration officer ang QR code nung nag-register ako at nagbiyahe ako palabas at papasok ng bansa? Guys, ito yung fake news. Ayan. May nagsabi na hindi na kailangan ng e-travel kasi nung lumabas ako ng bansa, hindi naman sa akin hinanap ng immigration. Tinatakan yung aking passport and naghanap lang sila ng document. But never nila pong inas yung QR code. Guys, ito yan ha. Huwag kayong maniniwala sa tao nun. Huwag kayong maniniwala sa mga ganong news. Please, kung ayaw nyo pong ma-offload. Ayan. Kasi guys, ganito, upon successful registration ng inyong e-travel, magkakapag-generate kayo ng QR code. And then yung QR code na yun, guys, automatic po magkakaroon na rin ng copy ang Bureau of Immigration sa kanilang system. Ayan, sa computer mismo, sa monitor po mismo nila. So, kapag pumila ka na po sa immigration counter, binigay mo na yung passport mo. Kapag in-scan nila guys yung passport mo or kapag tinype nila yung pangalan mo, lalabas na po doon kung nakapag-register ka or hindi. Kapag nakita na ng immigration that you have your QR code in the system or registration successful ka, then hindi na nila hahanapin pa yung QR code mo. Like magtatanong sila, patingin ako ng e-travel registration mo and patingin ako ng QR code mo para ma-scan ko. Hindi na po guys. Meron of immigration officer na naghahanap pa rin ng QR code, yung mga stricto po, na talagang gusto nila makita if you have. Ayan, but meron pong immigration officer na hindi na po naghahanap. They are just relying on the monitor kapag nakita nila na may registration ka or not. Ayan, guys. Sana po malinaw. Still, mandatory po ang e-travel registration. So, huwag kayong makikinig doon. So, kasi guys, may vlogger na nagsasabi that hindi na daw hinahanap ng immigration but ito po ang totoo niyan, guys. Ha? Doon dito sa sinasabi ko. Ayan. Kasi siguro, may may nakausap siya and sabi hindi na hinahanap. Hindi sa kanya hinanap. So, kaya hindi na daw kailangan. But well, guys, ayan, klinaro ko na kailangan pa rin siya. Ayan. Kasi nakikita na ng immigration yung inyong successful registration. So, hindi na lahat sa 1,000 guys. Ayan, 1,000 of passengers ang lumalabas at pumapasok sa Pilipinas. Kung ang gagawin lang ng immigration is, where is your e-travel? I want to scan your e-travel. Ganyan-ganyan. Abutin sila guys ng siyam-siyam. Ayan, it will take time for them. So, kaya yung ibang immigration officer, ayaw na nila maghanap ng QR code kapag nakikita na nila sa kanilang monitor. So, ikaw ba naman na mag-scan ng 1,000 of QR code kung hindi ka guys mapagod? And that is for today's vlog. I hope nalinawan kayo guys sa aking ginawang explanation kasi ang daming nagtatanong sa akin about this. So guys, for those who are not yet subscribed, subscribe po kayo para ma-notify kayo if I have new videos about immigration and visa application. And guys, ayan, sa mga bago pala sa aking YouTube channel, hello guys, I am a visa consultant under HLB Visa Consultancy. And if you need further assistance when it comes to your visa application, kindly email me in this email address or follow my Facebook page. Ayan, dyan po natin guys pag-usapan and kung meron po kayong further inquiries, so guys, type nyo lang po yung question nyo sa comment section below. Guys, thank you so much and keep on watching my videos.